Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na magaganda at legit na man-made markers for Yamashita Treasures. Bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo. Shout out kay Ray Panes, kay Double AA. Shout out din kay Jero Mendoza, Princess King, Danny Flores, Dennis Mordino, kay Malbert Basilio. At shout out din kay Glomar Taladtad, kay user VY8, Ruben Bantula, Ilyas Pinalgan Bubut, Glenn Mario. Shoutout din kay Alexander Hubay, Desiderio Lamsin, Joseph Prada, October 22 Bins Biukama, kay Rud Jadas, Make That Road, Jedasli, kay Edgardo Bermas. And lastly, shout out tayo kina Joel Bravo Labustro, kay Chris Awili, Peps Gilmar, Lupi Marino, Elmer Lozano, at kay Jer TV. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ito yung mga markers. Atin isa-isahin muna. Ito yung pangalawa, which is, ayan, man-made talaga yan. Ito at ito atin ito babalikan. Unahin muna natin itong isa, ito. Well, ito ay, kung tingnan natin ay parang tatlo lang yung importanteng butas. Okay, pero itong pangatlo ay malalim talaga siya. At itong dalawa dito, ito ay manipis. Okay, pero itong maliliit na tuldok, tingnan nyo ito mga katiyat. So, kapag pagdugtungin natin yan, ang lalabas dyan ay ganyan. So, ano bang ibig sabihin ng ganyan? Yan. So, yan. Kapag nakatayo yan, entrance ang kahulugan. Treasure inside the entrance. So sa loob ng entrance, saan pa kayang entrance yan? Ngayon, ang paghanap ng entrance niyan ay dalawa ang ano nito, ang direksyon. Pwedeng sundan natin ang arrowhead or pwedeng sundan natin yung bukas, yung paganyan. Kasi kapag ganyan nakatayo, dito yan sa kanyang baba o harapan. Ngayon nakatagilid kasi yan, nakaharap pa itaas, so pwedeng dito pa rin siya. At pangalawa na ang sundan ang tulis. Ngayon, itong dalawang tuldok, hindi siya malalim. So pwede ito yung distance. So bawat tuldok ay 5 meters kasi malalaging tuldok. So meron tayong distansya na 10 meters each sa bawat direksyon. So pwede tayong mag-test dig ng 10 meters ang layo. And then opposite, 10 meters din. Ngayon, kung ang pagbasihan natin ng distansya ay ang litrang V ay 5. So pwedeng nasa 5 meters distance ang item mula sa batong ito. Okay, so yan ang aking analysis. So dagdag nyo na lang sa inyo kung magkapareho tayo, yan ang maganda. Okay, puntahan natin ng pangalawa. Ito ang super legit marker. Close up nga natin to. Ito talaga yung yung mga ginawa ng tao. Talagang marker, di ba? Merong visible na R, merong baliktad na B, at dinikit yung cross na may half moon, letter C. Ngayon, pwedeng sa litrang C, kasi walang pointer dyan,
kundi ang litrang C. So kung ang sundan natin ay litrang C, ito ay papunta rito. And then ito ang nagbigay ng distansya, itong plus. So 10 feet, ilang meters bang 10 feet? Pag 9 ay 3 meters, so 3.5 meters. So meron tayong distansya na 3.5 meters kapag sundan natin ang C. At kapag feet, ngayon kung ang plus ay meters, so meron tayong distansya na 10 meters. So dalawang distansya, una ay 3.5, test dig ito. Ito ay 3.5 meters test dig. Pangalawang test dig kapag wala sa 3.5 ay nasa 10 meters distance. Yan ay given sa dito sa cross. Itong R naman, kung Japanese measurement, yung ano nila, yung measurement na R, yun ay unit ng distansya. At ang distansya niyan ay mahaba-haba sa meter kunti. So pwedeng nasa 11 meters ang item. Kasi itong R ay mahaba-haba siya sa 1 meter. At itong 3.5 ay pwedeng nasa 4 meters. Ang 10 ay pwedeng nasa 11 meters distance. Ngayon, ano bang ginagawa ng litrang B? Ang litrang B nagsasabi na mayroong gold. Ang B ay gold bars. Okay? Binaliktad siya para maguluhan tayo. Pero kung dito mo yan titingnan dito sa itaas, titingin ay eksaktong letter B yan. Okay, so yan lang ang direksyon ko. Wala kasing ibang pointer ng direksyon diyan kundi ang litrang C. Okay, so patuloy tayo. Ano kayang meron dito? Okay, close up natin to. Dalawang man-made na butas. So ito yung mga counter sign ito ng iba pang sign diyan sa lugar. Maganda sana kung merong sketch kasi makikita natin ng mga tinuturo nitong mga counter sign kung anong bato. Kaya inisa-isa na lang natin kasi wala tayong walang mapa ng lugar, walang sketch map. Okay, so dalawa, nagsasabi ito ng distance. So pwedeng 10 meters at pwede naman na kung tag 1 meter lang ay 2 meters ang distansya. Ngayon hindi natin alam ang direksyon yan. So tingnan nyo ang gilid ng bato. Baka merong arrow at sundan nyo. Basta sa sinabi niya sa 2 or 10 meters ay merong importante. Importante ang distansya na ito. Okay, dito tayo sa ito, isang bato. Merong ito, arrow to nakaganyan. And then ayan, nakaganyan siya. So arrow, itong dito, ito, yan ay tunnel. Kung atin yan, nakaganyan yan kung i-side view natin. So ibig sabihin niya ay merong tunnel sa unahan. So ang counter sign yan ay ito. At papunta siya dito. So ito ang sundan. Sa harapan lang. Okay, kasi yan ay entrance, under or front. Pinakamalayo na distansya nito ay 5 dahil sa litrang V. Dahil V ito, pwedeng gumamit sila ng Roman numerals. Okay, so ibig sabihin ay nasa front or under sa kanya, at kung wala ay nasa 5 meters distance. So ganyan. So dito ang direksyon yan mga ka-TH ito.
Ito kasi ang tinuro ng arrow. Ito na portion. So pwedeng kung saan mag-intersect yung dalawang linya na yan, dito ang hukay. Ulitin natin. Ito. Yan. At ito. Ito na linya. Saan niya nag-intersect? Test dig din kayo dyan. Okay, meron pala akong nakalimutan sa baba nitong isa, legit marker. Sa baba nito, ayan, ay merong papuntang kaliwa ito. Kaliwa. So tama siya sa C. Ito. Yan. Ang ganyang na short arrowhead. Ang ibig sabihin niya ay dito ang direction niya. Lalo na naka-incline niya na ganyan. So dito nga ang direksyon. So dahil maiksi yan, pinakamalayo niyan ay 4 meters. 4 meters distance galing sa arrowhead. Ngayon kung wala dito sa baliktad kasi ang pointer nito, ang pointer niya ay ito. So kung wala dito sa 4 meters, ay sundan natin yung kanyang arrow. So 4 meters din ang distansya. Okay, so ganda na pala ng ano na to, kompleto. Kitan nga natin. Ito mga katiyets, oh. Ayan na yung kompleto. So ito pala ang kanyang pointer talaga, oh. Unahin nyo ito mga katiyets bago kayo sa litrang C, bago kayo dito sa ibabaw. Ito kasi ay kin. Kung nakatayo yan ay nakaganyan yan. So yan ay kin. Ibig sabihin treasure under. So dahil hindi siya nakatayo, nakatagilid, ang direksyon ay papuntang kaliwa. Distansya ay 4 meters. Hindi na ako magbibigay ng ibang distance. Kasi yan yung mga distansya ng short arrow. Hindi umabot ng 5. So 4 meters siya. Okay, so napakagandang mga markers nito. Lalo na ito. Maganda siya at good luck sa may-ari ng treasure site na ito. Itong mga tinuro ko na mga direksyon, try nyo pag dowsing or pag pendulum or kung ano man ang kagamitan nyo. Try nyo kapag yun ang malakas na detection, yun na yung panahon na hukay nyo siya. So meron akong napansin dito. Ito, kung ito'y sinadya or panahon pa yan ng hapon, pareho yan sa tinuturo nitong reverse arrow. Tinuturo niya ito ay ang kanyang harapan. So yan yung tinuturo nitong short arrowhead. Okay, so ako'y magpaalam ng mga katiyats. Good luck sa inyo at sana ay swertihin na kayo dyan. Hanggang sa muli, paalam!